Hello mga ka-backyard, kumusta po kayo? Panibagong araw mga ka-backyard at panibagong topic na naman ang isi-share ko sa inyo. So, ang topic natin for today mga ka-backyard is tungkol pa rin sa ating mga alagang ibon sa bahay mga ka-backyard. So, ano nga ba mga ka-backyard ang sign, rason na stress yung ating mga alagang ibon? At paano natin ito ma-prevent mga ka-backyard na hindi sila ma-stress sa pag-aalaga natin sa kanila. So, bago tayo mag-start mga ka-backyard sa magandang topic natin ngayon, so, please subscribe, paki-like and share na din mga ka-backyard para makagawa pa ako ng mga maraming videos patungkol sa mga alaga ko dito sa bahay. So, wag na nating patagalin mga ka-backyard dahil excited yung topic natin ngayon. So, start na tayo. So, ang unang sign mga ka-backyard na stress ang ating mga alagang ibon is yung fluffy feathers. Yung buhaghag na mga balahibo nila mga ka-backyard. Yung parang giniginaw mga ka-backyard pag tinitingnan natin. So, isa po yung sign mga ka-backyard na stress sila. Pangalawang sign mga ka-backyard, hard to bond and breed. So, kadalasan po itong nangyayari mga ka-backyard pag once nag-prepare tayo ng ibon. And then, hindi nila gusto yung isang-isa mga ka-backyard. Tapos, ang ginawa nating pairing sa kanila is yung tinatawag na force pairing. So, yung tayo ang pumipili mga ka-backyard sa i-pair natin na ibon. May dalawa kasing klaseng pairing mga ka-backyard, yung banded pairing. So, nag-band na po sila sa flight cage mga ka-backyard. And then, sila po yung kinuha natin na inilagay natin doon sa breeding cage natin. So, ang pangalawang klase ng pairing mga ka-backyard is yung force pairing. So, pinipilit po natin silang mag-pair mga ka-backyard. So, kadalasan po yung ginagawa natin mga ka-backyard pag once may pinaproject tayong mga mutation na gusto nating palabasin sa ating mga alagang ibon. Pangatlong sign mga ka-backyard is destroying chicks and eggs. So, ang mga pangyayaring ito mga ka-backyard is nangyayari lang po ito pag once may ipinagpares tayong ibon na may mga painakay na sila mga ka-backyard o di kaya may itlog na. So, pag once pinapatay nila yung mga painakay nila mga ka-backyard o di kaya nilalaglag niya yung mga itlog niya na nasa nest box. So, isa na po yung sign mga ka-backyard na stress ang ating alagang ibon. So, unang rason mga ka-backyard bakit stress ang ating mga alagang ibon. So, dahil po sa disturbance. So, ikaw po na may-ari ng ibon mga ka-backyard, isa ka po doon sa bigay sa kanila mga ka-backyard ng disturbance o yung pagdisturbo sa kanila. Kasi pag once isa lang yung alaga mong ibon mga ka-backyard, tapos excited ka talaga na mangitlog siya, excited ka talaga na makapainakay na siya. So, ang gagawin mo mga ka-backyard, bawat araw, bawat oras, sisilipin mo yan kasi excited ka. So, naranasan ko din yung ganyan mga ka-backyard sa aking ibunan. So, hindi pala maganda ang ganong practice mga ka-backyard dahil nakapagbibigay po yan ng stress sa ating mga alagang ibon. So, ang mabuti mong gawin mga ka-backyard, ang ika-advise ko sa'yo, dagdagan mo ng pair ang alaga mong ibon. Kasi pag once isang pair lang yung inalagaan mo ka-backyard, may stress ka din sa paghihintay sa alaga mong ibon na mangitlog. At saka ma-stress din yung ibon mo mga ka-backyard sa'yo dahil silip ka ng silip sa kanilang nest box. So, ang mabuti mong gawin mga ka-backyard, mag-add ka ng 5 pares o di kaya 4 na pares. So, sa ganung paraan mga ka-backyard, hindi ka ma-stress at hindi din ma-stress ang ibon mo. Kasi hindi ka nakapokus sa isang pair mo mga ka-backyard na inalagaan. So, ang pangalawa mga ka-backyard is lack of nutrients. So, isa po itong dahilan mga ka-backyard bakit na-stress ang ating mga alagang ibon. Dahil, ang iba kasi sa atin mga ka-backyard, lalong-lalo na pag newbie. So, hindi nila alam mga ka-backyard na pag seeds lang yung binibigay natin sa ating mga alagang ibon. So, maaari din silang ma-stress. Bakit nga ba sila ma-stress mga ka-backyard? Kasi yung seeds mga ka-backyard is kulang po sa mga vitamins na pwede nga maibigay natin sa ating alagang ibon. So, kailangan din natin mga ka-backyard na magbigay ng gulay sa kanila at saka magbigay ng mga vitamins mga ka-backyard. So, ang pangatlong rason mga ka-backyard is yung paglipat-lipat mo ng kanilang mga cage mga ka-backyard. So, isa po yung rason mga ka-backyard
na nai-stress ang ating alagang ibon. Kasi ikaw nga yung ilagay natin sa cage mga kabakyard. Tapos ilipat ka sa ibang area. 'Di ba? Nai-stress ka din. So, ganun nun yung alaga nating ibon mga kabakyard. Pag once nilipat nyo yung cage nyo sa gilid ng bahay nyo, and then nilagay nyo siya sa likuran, so ang ibon natin mga kabakyard is may stress yun. So, paano natin maiwasan mga kabakyard ang pagka-stress ng ating alagang ibon? So, una mga kabakyard, secure a place before buying. So, kailangan mong mag-plan mga kabakyard ng area na doon mo na talaga ilagay ang alaga mong ibon mga kabakyard. Para pag once nakabili ka ng isang pair o di kaya maraming pair mga kabakyard ng ibon na gusto mong alagaan, is doon na talaga sila nakalagay mga kabakyard sa area mo na isinecure sa kanila. So, hindi po sila ma-stress mga kabakyard dahil hindi po kayo palipat-lipat ng kulungan sa mga alaga nyong ibon. So, mayroon po silang sariling area mga kabakyard na doon is komportable sila. So, ang pangalawa mga kabakyard, don't disturb. So, wag natin silang istorbohin mga kabakyard. Dahil ang ating mga alagang ibon mga kabakyard is kagaya lang din yan sa atin. So, kapag tayo, mayroon tayong sariling area. And then yung gamit natin sa area natin mga kabakyard is kinuha ng kasamahan natin sa trabaho at inilipat sa ibang area. So, ang maramdaman natin mga kabakyard is may stress tayo kasi na-disturb tayo mga kabakyard sa ginawa niya sa ating gamit. So, ganun din yung alaga nating ibon mga kabakyard. So, iwasan nating maistorbo sila kung sisilip kayo ng nest box nila mga kabakyard dahil excited kayo. Hindi naman natin yung maiwasan mga kabakyard dahil ganun talaga ang ugali natin pag once may ibon tayo. Gusto nating silipin ang nasa loob mga kabakyard kung may itlog na ba sila o may painakay na. So, ang mabuti nating gawin mga kabakyard kapag sisilip tayo is tingnan natin na yung hen at yung cock is nasa labas. O di kaya sa isang week mga kabakyard, 2 beses nyo lang silang silipin para hindi sila maistorbo. So, ang panghuli mga kabakyard para maiwasan natin ang kanilang pagka-stress, provide healthy vitamins and diet. So, kailangan nating mag-provide mga kabakyard ng vitamins sa ating alagang ibon. So, pwede po tayong gumamit dyan mga kabakyard ng essential vitamins o di kaya yung dextrose powder mga kabakyard na anti-stress sa kanila. And then, magbigay din tayo mga kabakyard ng mga gulay sa kanila. At saka mga healthy diet mga kabakyard. Lalong-lalo na sa ating mga alagang ibon na ipinagpares natin mga kabakyard o di kaya ipinagbreed natin para makaproduce sila ng mga painakay sa atin. So, dito na magtatapos ang vlog ko mga kabakyard. I hope may natutunan kayo sa topic natin for today. At kung mayroon kayong mga katanungan mga kabakyard, mag-comment lang kayo sa video na to. At kung mayroon kayong mga gustong ipa-shoutout mga kabakyard, mag-comment na din kayo dito. Dahil gagawan ko yan mga kabakyard sa next upload ko. So, God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Mag-ingat po tayo palagi. Enjoy lang po tayo sa hobby natin mga kabakyard kung saan tayo masaya.